at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalakab Vlog! Tatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbal at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab ng mga balita sa DCXL 558! Naglalagablab sa 558! Tuloy po mga balita, maasama ngayong umaga ng Miyerkules, Marso 5. Alam po ni Weng, ako si Buddy. Meron po nangyari dito sa Makati, dalawang sugatan matapos sumalpok isang Toyota Innova sa pampaserong bus. Ito lang sa may Guadalupe, EDSA, ayon kay Traffic Constable Joey Lopez, alas 3:40 na madaling araw kanina nang biglang bumangga ang SUV. May plate number TTO 152 sa likurang bahagi ng Admiral Transport Bus na may body number na 117. Sa lakas po ng impact, nayupi ang unahang bahagi ng sakyan at nabasag din ang salamin nito. Agad namang naisugod sa ospital ng Makati ang dalawang sugatan habang ligtas ang lahat naman nakasakay sa bus. Wala pang pangalan. Sa Quezon City, walang kawala sa otoridad ang dating barangay Tanod matapos maaktuang nagdodroga sa tapat mismo ng kanyang bahay. Nilala po ang suspect na si Andy Tamor, residente ng South Triangle, at sa report ng Station 10 na isa daw concerned citizen na nagsumbong sa nila tungkol sa paghit-hit ni Tamor ng droga. Agad pumunta sa lugar ang mga polis at dyan na naaktuhan ng suspect na hawak-hawak ang natitirang pakete ng shabu at drug paraphernalia. Sinampanan ang kasong paglapag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang dating Tanod. Sa Pasay, agaw buhay isang negosyante ng pagbarilin po ng dalawang armadong lalaking sakay ng motorsiklo kanina madaling araw. Araw-araw may ganito. Salukuyan nasa kritikal na kalagayan sa may San Juan de Dios Hospital ang biktima si Roberto Tan. Nakatira sa 3431A, Barangay Bangkal, Makati, para magtamo ng tama ng bala mula sa hindi pa batid na kalibre ng baril sa ulo at likurang bahagi ng katawan. Sa investigasyon po ng alauna ng madaling araw na maganap ang pamaril sa loob ng Aling Marsha Seafood Restaurant po ito na pag-aari ng biktima sa Seaside, Paluto, Makapagal Boulevard. Sa loob ng kanyang restaurant ng biktima nang pumasok ang dalawang armadong lalaki at isa rito ang bumaril sa biktima bago mabilis na tumakas sakay na isang motorsiklo patungo sa bahagi ng Coastal Road. Naalam pa rin ang polis sa motibo sa nasabing pamamaril. Naglalagablab sa 558 DZXL Bulat Palaro. Sports muna tayo. Ipinanukala sa unang practice session ng Gilas Pilipinas na isali daw ang nasabing koponan sa darating na PBA Governors Cup. March 5, simula na naman. Para mapalakas po ang preparasyon ng Gilas sa darating 2014 FIBA Basketball World Cup. Sa August naman yan, 30 hanggang September 14 sa Spain. Maliban sa nasabing torneo, sasabak din ang national team sa Asian Games sa Incheon, South Korea. Di pa naman nakapag-desisyon ang PBA Board, subalit kanilang pinag-aaralan ang issue para mabigyan daw ng pagkakataon ng national team na madagdagan ang kanilang pagsasanay sa nalalapit na FIBA World Cup. DZXL Showbiz Balita. Ala si Loli. Ala si Loli. Napasarap yata ng tulog. Kaya naman, as always, Miss Candy is in the house. Hello, good morning! Good morning mga kasamang friendship, mga ka-tribe at mga ka-chatters! Good morning, Papa Buds! Good morning sa inyong lahat. Alam ko na kung nasaan si Loli. Oh, saan? Nandun, nakapila na sa Baklaran. Ay, sus giliw. Nagdadasal din? Magpapalagay na ng abo sa kanyang noo. Oo nga pala, no? That's why. Sige, Loli, ha? Sa noo, ha, Loli? Ilalagay yan ang palatandaan na mahugasan ng ating mga
kasalanan. Yun. Itim yan ha, abo. Itim yan baka kung anong maipahid sa'yo dyan noon. Gusto lang sabihin kay Loli na, Loli, sa abo ka rin uuwi. Ha? Oo nga, sa abo rin tayo babalik. Akalain mo yun, no? Oo. Grabe, no? Galing. Katakot minsan, no? Oo nga, sabi nga daw, kapag dumating na siya, kababads, magkakaroon ng malakas na pag na tunog mula sa kalangitan. Nako. Tapos, Mahihiwa ang langit? ay, hindi naman mahihiwa ang Okay. langit. Magkakaroon ng maingay na kung ano man ang ingay saan galing yan. Tapos, bigla na lang may mawawala at yung mga nawala, yun daw ang mga kinuha. Nako. Mapapalad. At ang hindi mapalad yung naiwan. Sus ko. Nakakatakot. Hindi kaya yung mga nandito sa mundo ngayon, eh. Ito na ba ito? Meron nga daw si Papa Buds, ha? Nagsisimba siya. Oh. Eh di may nagsisimba, kaya lang hindi naman siya nakikinig, natutulog. Madami. Oo. Kasi naman, walang kwenta rin yung pare minsan na mag-sermon. Sayang. Hindi maganda yung Oras. delivery, ano? Saka pangit yung mic. Oo nga, garalgal. Garalgal. Minsan din nasa ano rin yun eh, nasa Sound system. homily din ng pare, oo. Oo. Bukod sa sound system, nasa homily rin ng pare kung paano niya mai-relay sa mga common na tao yung salita ng Diyos. Kaya pala si Loli nagpunta ng Baklaran. Oo, para personal niyang malaman talaga. Kasi baka daw sa TV lang siya nanonood. At least malinaw sa TV. Sa bagay. May focus ka pa. Cable pa. Oo. So mabuhay ka, Loli, at pagpalain ka. Mamaya na rin yan. Meron naman misa ngayong umaga at saka misa mamaya. Ay, ganun ba? Sana hindi ka tawag dito, Miss Candy, matunaw. Loli. Yun nga, pinakatakot ko. Baka langis ang lagay sa akin. Kaya umusok. At mahati ang katawan ko. Patay tayo. Ito na ating show. Ito na! Nakakakuha niya naman ng intriga nga. Nagli-live-in daw. Yung mga young stars na sina Bea Binene at Jake Vargas. Siyempre, agad naman itong tinanggi ni Kuya Germs na siyang talent manager at tatay-tatay ni Jake. At sa isang interview, sinabi ni Kuya Germs na walang katotohanan na nagsasama na ang dalawa dahil magkasama lang sila sa mga trabaho at sa mga gigs at hindi rin nagtaka ang master showman kung bakit patuloy na may intriga sa mga ito kasi masyado silang closeness at the fact na sila meron relasyon ang dalawa at matagal na yon. Meron naman daw pahinto dito ng kanilang mga magulang pati niyang ni Kuya Germs kaya okay lang naman pero payo ni Kuya Germs sa dalawa na career muna ang atupagin at huwag masyadong magmamadali sa mga alam mo na mapupusok na damdamin. Nini pa naman eh. Bata. Hintayin natin maging Bea Thunders. Sine. Bata pa. O, diba? Kaya sabi niya ay Ayan po muna tayo natin showbiz chika ngayong morning. Sa ngalan pa rin po ni Lollipop. Ito po nag-iisang daw dakila, Miss Candy Tatak RMN. Thank you, Miss Candy. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang Balitang Panghimagas. Morning, baby. Morning mga kasama. Good morning kasamang body. Ciao, Hello. Shanghao. Hi. Kamusta naman ang morning mo? Ayos lang. Nako, isang snatcher mula sa India na si Damu Gupta ang pinakain ng 96 pieces ng saging Ba? o katumbas ng 12 dozen bananas. Grabe. Nang mahuli itong nilunok ang hinablot na kwintas mula kay Dr. Sheetal Kamble. Sa report, pasakay na ng tren ng doktor nang hablutin ni Gupta ang 11 grams ng gold necklace ni doktor. Dahil dito, nagsisigaw ang doktor upang humingi ng tulong sa ibang pasahero at na-corner naman agad ang suspect. Ngunit nilunok niya ang kwintas kasamang bawal. Nilunok. Grabe, The oo. usual na ginagawa nila. Oo. Eh, Pero ang hirap tinatago na sa na tiyan, sa throat. Diba? Oo. Kwento ng mga pulis, dumaan sa x-ray si Gupta ngunit hindi nakita ang gold chain kaya pinakain na lang siya ng 96 pieces ng saging sa loob ng 24 oras. Nilabas naman, di pa. Hindi, upang mapabilis ang pagdumi ni Gupta at ma-recover ang Patay. kwintas. Oo.
yun nga lang, kinabukasan ay nakuha na ang kwintas kasama ang dumi niya. Yikes. Kukunin mo pa ba yung kwintas mo Hindi na. yun? Sa kanya na yun. Ayon sa medhealth.net, masama ang pagkain ng maraming saging. Ilan sa mga side effects nito ay ang sakit ng ulo, nerve damage at hyperkalemia. Isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng irregular heartbeat at cardiac arrest. Ayan. Masarap sana yung saging kaso pag napasobra ka na, medyo masama na siya, di ba? Tama. Ikaw ba mahilig sa saging? Oo. Kasi healthy siya, di ba? Oo naman. Wag lang susobra pala. Wag lang sobrang kain ng saging. Siya ba mahilig din sa saging? Sino siya? Oo, mahilig siya sa saging siguro. Okay. Binabati ko pala si Brandon, listening all the way from Las Vegas. Hello! Alright. Thank you. Amy, mabuhay ang inyong babatian, ha? DZXL Ulat Trapiko. Nasa mahabang lugar si Sylvester Rambo Labay. Morning, Labay. Dito ko sa mahabang lugar ng Quezon Avenue kasamang body kung saan ay banayad mula sa EDSA, banayad hanggang mabagal ang usad ng mga sasakyan hanggang sa makarating sa Roosevelt. Pero pagkalampas nito ay tuloy-tuloy na pero mabagal pa rin hanggang Mabuhay Rotonda. Pagkalampas patungong Espanya, banayad hanggang mabagal ang usad. Sa kabilang linya, mula sa Mabuhay Rotonda, welcome. Patungo naman sa bahagi ng EDSA, tuloy-tuloy ang usad pero dahan-dahan ang usad ng mga sasakyan. Bagang bumibilis pagkalampas sa isang disco pub dyan. Pero pagkasapit naman sa EDSA ay muli namang babagal. Moto. Ang moto for today, kasamang body, ito'y handog natin kay Professor Eric Sanoan. Lagi siyang nakamonitor sa atin, si Professor Eric Sanoan at Jovi de Guzman, maging si Robert Hines. Ang moto for today, M-O-T-T-O-K-O or moto, the two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. Lalim, ha? Tagalogs. Tagalogs, kasamang buddy, ang dalawang pinaka-importanting araw ng ating buhay ay ang araw ng ating kapanangakan. Ano? Ang dalawang pinaka-importanting araw ng ating buhay ay ang araw ng ating kapanganakan. At ang araw na malaman natin kung bakit tayo nabuhay sa ibabaw ng mundo. Ay, tanong mo na ba yan? Oo, natanong ko dahil ngayon ay magpapahid tayo ng noo. No? Abo sa noo. Obispo ka na rin, ha? Yan ay simula dahil 40 days na magsisimula na sa mga Katoliko, ha? Na ngayong Miyerkules Santo sa Alabok nagsimula, babalik sa Alabok ang ibig sabihin ng abo na yan at dapat magmuni-muni na, no? Magmuni-muni sa mga oras na ito. Malapit ng magkakokwaresma na kasama nga body. Mag-ingat ka sa pagpapalagay ng abo kasamang Rambo. Dapat suriin muna ang sarili kasamang body. Ibig kong sabihin, sa bagay, madali namang lagyan ka ng abo, ano? Oo. Sige. Kitang-kita talaga. Lumiliwanag ang kapaligiran. Ay, at least naingat tayo. Ay, tayo. At ako'y kapag nalagyan ay matatanaw ng kahit malayo dahil lumiliwanag ang kapaligiran. Kasi kako baka kung saan may lagay ng pare o no? Oo nga eh. Ang problema, ibang malagyan. Kasama mo, kasama ng Quezon Avenue, Silvestre. Labay, Tata, RMN. Thank you, Laboy!
At sa kanya pong 1 milyong mahigit na fans. March 1, nagkita-kita na ba sila? Congratulations. Dire-diretso naglalagablab. Tatak RMN niyo po napakinggan mga kasama ngayong umaga ito ng Miyerkules de Ceniza as Wednesday, March 5, 2014. Kasama niyo po sa serbisyo publiko from the city of Zamboanga, sasabihin ko. Wala pala si Paring. From the province of Occidental Mindoro, mabuhay. Sala po ni Weng de la Peña. Ako si Buddy Oberas. Kami lahat din DCXL. With Manang Audrey coming up next. I, Tatak. Tatak RMN. Sumbay niyo ang nabiglang minuto kalikulan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihet DZXL 558, ang bagong kasama mo.